Magandang araw po sa inyong lahat, mga kagrupo sa Facebook, At isa pong uling tatalakayin ko po na topic ay patungkol po dito sa paggawa po ng IMAS. Marami hong mga sa post na nagre-request at marami rin yung nagtatanong sa atin kung ano po ba yung IMAS at paano po ba paggawa nito, no? So sa ngayon po, itatalakayin po natin ito. So unang-una pong gagawin natin, ano po ba tong EM1 na to, no? Ito 'yon. Ano bang microbial na yan, no? Na pwede sa inumin ng hayop, manok, no? So ayan. So ito yung EM1, ito yung isang microorganism na billions of microorganism kapag sinabi na beneficial. So may uri ng microorganism. Pwede rin sabihin natin na beneficial at saka yung harmful na nagiging disease, no? So syempre, sa pamamaraan na paggawa po ng IMAS, kinukulture po natin yung mga benefits, yung mga beneficial viruses, bacteria, no? So ang tawag ko dito, or yung iba tinatawag dito, ay yung mga good bacteria. So yung mga function naman ng tinatawag na good bacteria or beneficial ng mga microorganism, sila yung mga nag-fixation ng atmospheric nitrogen. Tapos nagde-decompose, madali siya mag-decompose or nakakatulong siya sa pagde-decompose ng mga organic waste and residues, and suppression ng pathogens, no? At recycling and increased availability of plant nutrients. Tapos degradation of toxicant including pesticides, production of simple organic molecules of plant uptake. So ayan. So yung EM1 at itong gumawa nito yung EM technology. Dinevelop ito sa University of isang school sa Japan, no? Ang pinaka-author nito or yung pinaka-father of EM technology, si Dr. Higa. So Japanese po siya. So may maraming countries na, no? 140 countries in the world yung gumagamit ng EM, no? So marami na husto using organic pagka sinabi, no? So isa na dito is sa New Zealand, Nepal, Korea, so Malaysia, Cambodia, Magnolia, of course dito sa Philippines, no? Ito po medyo kilala po siya. So sa Japan nakita ko ginagamit na rin nila sa paghuhugas ng mga sa tiles nila, sa CR, sa aso, sa kulungan ng aso, so sa kitchen, yan, ginagamit nila 'yon, no? So ito rin ay ginagamit ko sa aking sa baboy ko, no? Ito yung pinapainom ko at ito yung ginagamit ko pang disinfect sa area or sa pig pen, especially sa bedding, sa kanal. Ito po yung ginagamit ko na pinaka pang disinfect niya. Ni-spray ko siya daily or 2 times a week pagka hindi ako sinipag-sipag, no? So pagka ininom naman po ng baboy ito at wala pong masamang naidudulot to, no? Kundi inaleles yung pinaka amoy niya, ihe, tsaka yung tae niya. So ayun, at maganda pa rin dito at pinaka kumaga kung meron tayong free mix para sa feeds, ito naman sa tubig, no? Parang tinatawag din natin additional nutrient or yung additional na para ihalo natin sa ating sa inumin, no, ng ating mga alaga.
Okay. So, dako tayo. Ano ba yung mga kailangan natin? Ano ba yung mga kailangan natin? So, sa paggawa po ng ng ah, EM, okay, meron tayo. Ito po 'yon, no? Ito yung product na ito, no? So, usually naubos ko na po, no? Medyo matagal na rin po siya. Okay. So, ayan. So, nakakalahati na ako. Nakakalahati na yung nagagawa ko. So, ang mga kailangan natin, unang-una, yung EM1, molasses, at saka hugas bigas, kaya kulay puti siya, no? So 1 liter siya. 1 liter siya na hugas bigas. So sa ngayon, habang nagdi-discuss tayo, possible may mga na-attract na ng mga bacteria papasok dito sa loob, no? So yun ang i-culture natin. So meron tayong sukatan. So ang rules po dito, 30 ml ng EM sa 30 ml ng molasses. So, parating equal yung molasses. So, pero ako kasi dinadagdagan ko siya, no, ng molasses. Alright. So, try natin. Paggawa ng imas. So, ang puno nun is 15 ml, so dalawa. Yan. 15 ml, isa. Yeah. Dalawa. Halo ko na siya, no? Ayan, medyo marami yung molasses, pero gustong-gusto na nila yan, no? So, again, pwedeng mas maganda po ang standard po 30 molasses saka 30 EM. So, kuha lang ako ng panghalo. Yan. Gawin natin. Check na. Hindi makakilos ng gusto dahil hawak ko yung cellphone ko. Yan. Ang bango. Oh, hirap. Yeah. So, ako na po kasi ang director. Ako na rin ang cameraman. So, wala pong cut-cut. Kung ano yung masabi ko. Kung ano yung naisip ko. Minsan, nadadagdagan yung nasa isip ko. Minsan, nadidistract ako. So, wala na pa rin po akong script, no? Kung ano yung nalalaman ko. Direct to the point na masasabi ko. So, dapat na siya. Pwede na natin siyang isalin. Ito. Yan. Sana wag matapon, please. Ang hirap. Okay. Ito yung natira siya. Sunduin natin siya ng rice wash naman. Haluin uli natin. So, check nyo na lang po sa Google, no? Yung benefits. Marami kayong makikita sa Google kung ano yung pinaka-benefits ng
ng EM1. So kung i-discuss po natin, medyo hinahabol ko po kasi ang yung storage netong video na to. So kung i-discuss ko pa natin, matagal po, no? Pero napakaganda po ng mga benefits nito. So yung inventor po nito, or yung i-sum up lang po natin, or i-summary lang po natin, nag-try siya ng mga bacteria, no? So tinry niya lahat ng bacteria na mga hinanap niya, yung mga beneficial. So marami siya nakitang microorganism, siguro mga umabot ng 10,000, 1,000 hanggang sa pinag-aralan niya yon, hanggang sa kumonti ng kumonti nababawasan kapag kung ano yung natitira na magandang beneficial. So ang nakita niya dito na magandang beneficial is na-discover niya, no, yung tatlo. Yung tatlo, no, lactic acid bacteria, tapos may yeast din, tsaka yung prototopic bacteria. Yan. So yan yung mga nandito na i-culture natin para dumami. So search nyo na rin po kung ano yung behavior ng bacteria na yon, no? Makikita nyo siya yung mga nag-ano ng lumalaban sa mga bad bacteria. O yan. Alright, sa 1 litro ng tubig, 30 ml. Yan, ayaw din ng ng mga langaw. So pag nag-spray kayo niyan, okay, makikita nyo mga ilan days wala nang langaw yung pigpen nyo, no? So ayan, kung may mga dadaanan ng mga tao na papunta sa lugar ninyo, pwede nyo pong spray yan sa lupa. So nasaan tayo? So tatakpan na natin, no? Ayan. Ito yung i-ferment natin ng 7 days. Maghintay tayo ng 7 days. Ilalagay tayo ng date dito na kung kailan natin i-harvest to. So Tuesday ngayon, sa next Tuesday pwede na siya magamit. Okay. So let's say Tuesday na ngayon, no? Kunyari lumipas na yung Tuesday na, no? So paghalo nito ganun din sa 30 ml ng IMAS sa 1 liter na singaw na yung singaw na sumingaw na tubig, no? Alright, so yun. So yun ang paggamit nyon. So ihalo nyo rin uli sa 1 liter ng tubig. Pwede nyo rin lagyan ng molasses. So 30 ml uli ng 30 ml ng IMAS, 30 ml ng molasses sa 1 liter na tubig, at yun po yung ilalagay ninyo sa i-spray ninyo, ipapainom ninyo sa alagang hayop. So ayun. So hope na maliwanag po sa inyo lahat. So maraming po salamat muli sa Loving Sperm po.